Oh, ito. Caloocan. Ayaw sa aso. Ay, ayaw sa aso. Ayaw sa tahol ng tahol. Oh, ito ha. Oh, Caloocan City, Boses ng Bayan, Mayor 2025 elections. So, ito yung survey. Ha? Oh, si Malapitan 78%. Si Trillanes 15%. Ito yun ha. May exposure pa. Hindi si Malapitan. Walang exposure. Doon lang sa Caloocan. Ito may exposure. Tinahulan nito si Pulong. Tapos ngayon niya lang recently pina-attend pa ng Quadcom. Ginawa pang hero ito. Binakbakan si PRRD. Ngayon 15%. Sige, Trillanes, ngayon ka magsisigaw. Di ba anong sigaw mo? Papasok na ICC? Ang tagal naman. Puro kadakdak. Asan ng ICC? Ha? Isipin mo, mayor na lang. Dati kang senador. Ngayon, mayor na lang. 15% ka pa. Alam mo kung bakit? Naloko lang nito taong bayan eh. Paano to eh? Di ba? Pagiba-giba pa ng ano dyan sa Oakwood. Oh, di ba? Pakudit-akudita pa. Kala mo katapang. Ano nangyari sa'yo ngayon? Anong tingin sa'yo ng taong bayan? Aso. Asong tahol lang ng tahol. Ang dami mo ngang nilalabas na video dyan sa Caloocan, hindi ka man lang pagkaguluhan. Ilagay mo dyan si Isko, pag di pinagkaguluhan yan. Ikaw, ha? Pwe, 15%? Dyan ako naniniwala, aayaw ng Caloocan sa asong tahol lang ng tahol. Yung tahol na walang kagat. Again, tanungin kita, ang dami mong sinigaw, ICC, papasok na. Asaan ang ICC? Kung hindi ka lang puro dakdak, papasukin mo na ICC. Diba? Binanat-banatan mo si PRRD, ngayon dinimanda ka? Oh, dapat idiin ito eh. Dapat idemanda ito. Nilabag nito yung bank secrecy law. Oh, di ba? Puro to fake news. Hindi naman niya kayang patunayan. Sino maniniwala sa'yo na totoo yun? Ito nga ICC harapan, in-announce mo sa buong Pilipinas. Until now, wala. Sinong Pilipino ang maniniwala sa taong katulad mo? Buang na lang. Ayan, patunay. Buang na lang yung vlogger na maniniwala sa'yo. Buang na lang yung Pilipino maniniwala sa'yo. Diba? Siba ka dyan sa Caloocan. Mukha kang tanga. Eto naman, tingnan natin. Ha? Maynila, ginagawa ng basurahan. Tingnan mo naman ang itsura niya, no? Lacuna. Galaw-galaw naman. Pambira, napunta ka lang sa kanlungan. Sa kanlungan napunta ka lang dyan sa partido ni Tamba eh. Ganyan na rin ang asa. Paano ka mananalo sa Maynila? Ano, dadaanin mo sa ayuda, Lacuna? Nagkalat ang mga basura sa kalsada ng Divisoria sa Maynila. Ang linis dati ng Divisoria, nilinis ni Isko yan. Galing po mga yan sa night market doon itong weekend. Nasakop na rin ang ilang lane sa kalsada sa dami ng mga basura. Nilinis naman na ng mga tauhan ng Manila Department of Public Services ang kalsada. Ayan, isipin mo yan, ha? Kapuso, wala. Paano? What do you expect, Lacuna? Ganyan ang ginawa mo sa Maynila. Iniwan ka lang saglit ni Isko dyan sa Maynila. Kung tumuloy-tuloy si Isko, hindi ka mananalo eh. Huwag tayo, para kasi Marcos. Kung si Sara tumuloy ng presidente, hindi mananalo yan si Marcos. Ikaw ganyan din. Pasalamat ka nga kay Isko dahil hindi siya tumuloy na mayor dyan. Kung tumuloy siyang mayor dyan, sa kangkungan ka pupulutin. Buti na nga lang, hindi na nag-mayor si Yorme Isko eh. Kasi vice mayor niya to si Lacuna. Lumabas,
Ang kalat pala nito si Lacuna. Di ba? Nakita natin kung paano siya mag-handle. Nadadala lang siya ni Isko. Sa totoo lang. Ibuboto ba to ng taong bayan kung hindi dahil kay Isko? Kaya to nanalo dahil kay Isko. Pero hindi natin alam, madungis pala to si Lacuna. Nadadala lang talaga ni Isko. Tingnan mo, how do you expect na manalo ka, ganyan ang ginawa mo sa Maynila? Di gagayahin mo si si bossing mo, si Tamba, ayuda rito, ayuda dito, ayuda dito, ayuda dito. Pero kita mo, wala rin. Tumataas ba ang ratings ni Tamba? Hindi rin. Eh kung dadaanin mo sa ayuda, parehas kayo nakalalagyan ng boss mo. Kalat. Dugyot mo pala. Oh. Ayan, para dun sa mga hindi ko pa po subscriber, nagpapaalala tayo, subscribe po kayo dito sa channel ko, Coach Oli News PH. Nang sa ganun, lagi nyo ako makasama araw-araw sa ating mga balitaan. I-like nyo rin po itong video na ito. At meron po ang Banateros sa programa sa SMNI, ang mainstream media na hindi takot sa mga abusado. Oh. Banateros, Monday to Friday, 8 p.m. Thank you po. Subscribe para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone. Coach Oli po. Ano ba kasi yung sinasabi nila tungkol sa tungkol diyan sa kanilang pinapa-impeach? O pakinggan niyo maigi itong sasabihin ni Sal Panelo. Ang abogado ng presidente ng Pilipinas sa issue ng pinaghahanap na si Mary Grace Piatos. Si MJ Mondihar. Si Mary Grace Piatos. Nakita nyo naman yung nasa may papel, Mary Grace Piatos. Oh, si Mary... sinasabi nila na si Inday daw yun. Oo, sabi ko nga hindi si Inday yun. Si yun. Baka si Lisa Tanas yun. Hindi si Inday Sara, Diyos mio. So sinasabi nila siya daw ang buwisit na si Mary Grace Piatos. At ipapaliwanag sa atin ni Sal Panelo kung ano yung sistema. Again, si Sal Panelo galing yan sa very successful na na laban sa sa mga komunista yung panahon ni PRD. Nakita natin kung gaano kagaling to si Sal Panelo. Oy, Jonard Bulangis. Oo nga, dilim-dilim dito. Naantok na ako sa dilim. Napapapikit na ako. Sige, diretso. So, ipapaliwanag sa inyo dito ni Sal Panelo kung ano yung bagay na gusto nilang i-expose. That's why, kasi hitting two birds in one stone yung mga makakaliwa dito. Una, pwedeng matanggal si VP Sara, tapos perpetual disqualification. Pangalawa, nakakapagpropaganda sila against sa mga Duterte at nakakakuha sila ng mga simpatsya. Nakakapaghiganti na sila dahil sa mga Duterte na ubos yung mga... Nahirapan sila Franz Castro mag-recruit siguro. Di umano hypothetical lang yun. Nahirapan siguro sila kaya ganun. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. Hindi nila alam kung paano nilang sisirkusin yung hayop na Piatos na yan. Sa report! May 1 milyong pisong pabuya ang Kamara para sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Mary Grace Piatos, ang taong pumirma sa karabihan ng acknowledgement receipts sa confidential funds ng Office of the Vice President. Bahagi yan ng investigasyon ng mababang kapulungan sa confidential funds. Buti nga Mary Grace Piatos Buti nga hindi nilagay dyan Mystica. Hindi ba? O kaya nilagay dyan Anharot, ganun. Tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Sa katunayan, ipinahanap na itong si Piatos sa NBI at PNP. Pero ayon sa Philippine Statistics Authority, wala namang nakarehistrong Mary Grace Piatos sa kanilang database. Para kay former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, maaaring sinadya ang paggamit ng pangalang Mary Grace Piatos na wala sa alinmang government database. Ito, MJ, ang mga hindi gumagamit ng utak. Sa tingin mo ba, kung ikaw MJ, ako ang gobyerno, kinuha kita, bibigyan kita ng pera
para bigyan mo ko ng impormasyon sa kalaban ng Estado. Yan yung sinasabi nating common sense, ano? Kasi hindi nila naiintindihan itong sinasabi ni Sal Panelo na Intel funds nga yan eh. Siyempre kung ano man yung mga nagaganap dyan, talagang hindi natin dapat ungkatin at hindi natin dapat halukayin. Kasi nga, confidential nga yan eh. Madami mga involved na tao, institusyon at kung sino-sino pa ang tinatap ng opisina ni Vice President para labanan ng insurhensya. Hindi, totoo yan. Ikaw ba tatanggap ka ng pera, ilalagay mo pangalan mo? Di ba sabi ko, may resibo. Para magkaroon yun ng magandang justification, yung budget na yun, kailangan mo ng maayos na resibo. Putang ina, sino? Sinong mga Intel officer ang nagdi-declare ng kanilang identity? More so, nagdi-declare ng pagdating sa kaperahan. Wala. Walang ganun, mga bossing. Hindi. Kasi sigurado patay ka. Laglag ka. Patay, hindi lang papatayin ka. Sabi nga ni Sal Panelo, considering na yan yung pangalan dyan, Mary Grace Piatos. Considering na yun, ang tanong, bakit siya nagtatago ng pangalan niya? Hindi niya pwedeng ilagay yung totoong pangalan niya. Dina-access yun ng classified nga yung mga nila yung mga operations nila eh. Diyos ko day. Oy, salamat kayo, it's me. Napakagunggong na isipin mo talaga na itong si Inday Sara ay nangulimbat ng pera. Magkano lang yung pinag-uusapan natin pera rito kumpara sa ninakaw ninyo araw-araw sa dami ng yan. Ng mga isinuka mong impormasyon laban sa Estado. Sabi pa ni Panelo, pinoprotektahan ng Estado ang identity o pagkakakilanlan ng kanilang informants, pati ang kanilang mga asset. Kaya hindi na ito nagtataka pa kung bakit may ganoon. Isidore, salamat kayo Mr. Chair Lobos Dada. Shout out again to those friends. Antay Duterte, malapit na silang magka-heart attack. Kailangan silang atakin sa puso, hindi tayo ha. Baka mamaya kakatrol nila. Kaya nga kayo, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong nanonood sa mga vloggers na hindi nyo gusto. Huwag kayong manood ng mga huwag kayong tumatangkilik ng mga ganyan. Manghakbang ang OVP. Kaya Mary Grace Piatos talagang iyan ang ilalagay. Iba-iba, di ba? Ang dami sinasabing mga peking pangalan. Natural. Hindi nyo ginagamit sentido komunyo eh. Confidential funds nga eh. Batay sa karanasan ni Panelo sa Duterte. Diba, sinabi natin, safe house. Safe house Ano specs ng safe house? Mantakin mo para magmukha lang na nag-overprice si Inday Sara, ikinabit nila or ikinompare nila sa isang mamahaling hotel resort dyan sa Boracay. Kundi ba naman mga engot tong mga to? Putakin na, kailangan niyang itago yung identity niya kasi pag inilabas niya yung identity niya, hindi lang siya mamamatay. Drug lords at saka mga NPA ang kalaban natin dito. Uubusin ang buong pamilya mo niyan. Diyos mio. Administration, mahalaga ang anonymity sa larangan ng surveillance at intel operations. Git din ito na kaya gumastos ng gobyerno ng milyong-milyong pondo sa maikling panahon. Ay, sa mendang kayo. Salamat kayo, Mr. Chair. Boss Dada, alis muna ako. Manood muna ako ng football. O sige, sabihan mo sa 49ers natin, galingan ha. Huwag ka magpakalasing doon. Sa mendang ha, baka magka-boyfriend ka bigla ng di oras ha. Ingat lang. Sige, pasok. National security na ang pinag-uusapan at prerogative ng OVP kung paano nito gagamitin ang confidential funds laban sa mga kalaban ng Estado. Kukuha ka ng impormasyon sa mga kalaban. Kanino mo kukunin yan? Hindi sa ordinaryong tao. Walang alam yan. Kukunin mo yan doon mismo sa loob na kalaban. O kaya sa mga kakampi ng kalaban, may access. So, kukuha ka ng impormasyon. Hindi bibigay sa'yo ng libre. Kukunin mo yan sa pamamagitan ng pagbayad sa kanila. Tama yun. Tinan mo gagawin ha. Ako yung asset. Kukuha ka ng impormasyon sa akin. Siyempre, mayroon overhead expense yan. May mga itatap-tap pa yan ng mga ibang mga intel officers din. To gather information. Pag nasa kanya ng informasyon, naturalmente,
Bayaran portion. Oy, sa Mindang, 490. Maraming salamat ay. Nag-ano ko na pala yan. Eh, syempre, pagtanggap ng asset ng pera, anong gagawin ng asset? I-issuehan kanya ng resibo. Tangin na ano yun? Pagiging negosyo, ang pagiging private detective or intelligence officer? Walang hiya naman talaga, oh. Saan planeta nag-i-exist yung ganyang mga pananaw sa buhay? Isa sa mga kalaban ng Estado, ang teroristang grupong CPP, NPA, NDF at kapuna-puna na mga tinaguri ang legal front nito sa Kongreso o ang Makabayan Bloc, ang mga party list na Di ubra yung yung dalawang sungay lang dito sa tatlong itlog na to. Ang dapat dito, paikot yung sungay. Mga 10 paikot para talagang putang ina yan. Makasuwag kayo ng maayos. Bella, Bayan Muna, Ag Teachers at Kabataan na naunang tinukoy ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na mga kalaban ng pamahalaan. Ang siya naghain ngayon ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte gamit ang issue ng confidential funds. Para sa Diyos, sa Pilipinas kong mahal. Paliwanag na, common sense daw. Sentido common, mga bossing, na confidential nga yan eh. Kapag ka ikaw kinumpara mo yung isang safe house sa isang magandang hotel, alam mo na kagad kung anong gusto mong i-project sa tao. Gusto mo na kagad i-project sa tao na magnanakaw talaga, ino-overprice. Pero kung titingnan mo, inalam nyo ba or sinabi nyo man lang ba sa tao na ito yung specs ng isang safe house? Oo, para sa mga natin, para doon sa mga intelligence officers natin na nagdadelikado buhay. Alam mo ba kung magkano expenses natin doon? Napakalaki, kaya wag nun yung ikukumpara sa isang resort. Dahil yung resort, tutangin ninyo, gumagawa talaga yun ng pera. Wala namang ginagawa yun para sa bayan bukod sa baka pagbabayad na ng puwis, hindi pa kompleto. O, hindi ba? So yan yung sinasabi natin mga bossing na magandang paliwanag. Ako ba, kung ako asset, ilalagay ko totoo kong pangalan? Alam mo ba ako, kapag meron akong fill upan, di ba? Pag nag-fill out ako ng information, pag hinihingi yung number ko, minamali-mali ko. Minamali-mali ko, pati address ko, minamali-mali ko. Kung mga normal lang na mga kontrata, hindi yan yung katulad ng birth certificate, ganyan. Na mga wedding certificate, baptismal certificate, kailangan meron kayo nun, mga bossing. Oo, ito, pakinggan natin itong mga ibang senador. Sino pa ba mga senador natutol sa war on drugs? Ay, hindi pala war on drugs. Sa impeachment na ito. O sige, diretso. Sa pananaw at mauuwi lamang ito sa gulo. At bilang dating Senate President, alam niya ang magiging implikasyon nito. Hindi rin ho niya nais daw na mangyari sa bansa ang pagdedeklara ng martial law gaya ng nangyari sa South Korea. Pakinggan natin, Juan Miguel Subiro. Ako, like many of my colleagues, we would not want to see an impeachment proceedings in the Senate because obviously it's going to be very divisive. I know I'm supposed to not talk about the impeachment, but in my heart, is this what we want so close to the elections? Although if there's an impeachment that is delivered to us in the Senate, we have to do our constitutional mandate to convene an impeachment court. I used to be Senate President, so we know the implication of that. We know our duty. Oh, sabi ni Brown na Pinay, siya din daw ako mali-mali din information. Kaya minsan bigla may message sa akin sa Viber eh. Happy birthday! Tangin na, nabola kita. So ito sinasabi ng mga senador. Siyempre, kung umakyat na yan dito, we will still look at it. Oh, we're still going to study it. And if needed be na maging impeachment court kami, depende na yan sa husay. Depende na yan sa husay nila. Depende na sa husay nila kung sino ang magwawagi sa impeachment court, which is ang Senate. But according to itong si mamang ito na lang kasi yan, aksaya lang sa panahon yan. Aksaya din yan sa panahon namin. No, sa lahat ng mga senador, aksaya lang yan. Di ko alam ba't pinupush nila yan. Sinong tanga kasi magpapa-impeach ng Vice President? Usually, ang pinatatalsik presidente para makaupo kayo kagad sa kapangyarihan. Saan ka makakita na tinitira mo Vice President?
Naiintindihan ko pa. Ako, maiintindihan ko lahat to. Yung mga binabato kay Inday, maiintindihan ko yan kung presidente siya. Hindi siya presidente, vice president. Kahit tanggalin mo si Inday Sara, yung vice president sa Pilipinas, gagana pa din ang Pilipinas, hindi mo mapipilay ang Pilipinas. Diba? O siya, syempre, ako, tinanggap ko yun. Niresibuhan ko, pinapirma ko siya. Yun ang nilagay niyang pangalan. Yun yung codename niya. Codename, Mary Grace Piatos. Baka paborito niya talaga yung mga chichirino, kaya yun yung kinodename niya. Now, dapat ba nating kalkalin kung sino yan? Baka mamaya, tatay niyo yan, hindi niyo alam. Baka mamaya, tsuhin niyo pala yun, hindi niyo alam. Siya pala yung asset. Di ba? Walang Jew naman, no? O sige, common sense ang gamitin natin. Sinasabi nila, hindi daw yan uubra. But of course, personally, if you ask me in my personal opinion, sana walang gulo. Kasi ayaw po natin ng gulo at this point in time. Gusto ko po na namin ceasefire muna at this point in time. Tingnan nyo nangyari sa South Korea. Diba? They declared martial law in South Korea. Now nagkakagulo sila doon. I couldn't believe it. No, I couldn't believe that they had this type of political noise in South Korea last night. So ayaw naman po natin na mangyari yun, na magkaroon ng catalyst for a lot of of course rallies and dissent from any side, no, from all sides. Pahayag ni Senador Mig Zubiri, ipinahayag din ni Senador Jinggoy Estrada na tutol siya sa impeachment case laban sa Vice Presidente dahil lalo daw lang pong lalala ang sitwasyon. Sobrang busy na kasi ng Congress and Senate. Siguro maganda nga talaga sa korte mo na to i-file para talaga magsimula na, hindi yung puros tayo press conference. I had a previous statement before na I am against any impeachment cases. That's it. It will divide our country furthermore. Diba? What happened to when my father was impeached? When my father was impeached, gumanda ba buhay ng Pilipino? Naman, natanggal yung matandang Marcos. Gumanda ba? Lalo na worsen. Yan po pahayag ni Senador Jinggoy. So, ang kay Jinggoy Estrada, maganda yung sinasabi niya, pero hindi rin ako pabor. Estrada! Hindi naman ako pabor, mga bossing, na nagnanakaw na, hindi mo pa i-impeach dahil lang ayaw mo ma-divide. I'm not talking about Inday, what if ibang tao. Kung ibang tao nagnanakaw na, kahit gaano tayo kabisi, kailangan nating kondenahin yan, tsaka kailangan nating ipakulong at demanda mga yan. Mali yung para sa akin mali lang yung sinabi ni Jinggoy na, tinan mo nangyari kay Makoy, napatalsik nila, gumanda ba yan? Hindi naman talaga. Tinan mo, napatalsik tatay ko, gumanda ba yan? Hindi rin, kasi hindi rin gumanda. So, pero hindi ibig sabihin nun na dahil sa mga history na yon, na mga pangyayari sa Pilipinas, hindi mo na pwedeng sukulin yung kriminal na gumagawa ng krimen. Diba? Yun lang yung reaction ko. Pero napakaganda na itong sinabi ni Jinggoy Estrada rito. Dahil ang sabi nga niya, ayaw kong pumayag sa ganyan. Hindi ko gusto yung mga ganyang galawan dahil sa totoo lang, yung mga ganyang galawan, pucha yan, puros performance will start momentarily.